napakasarap sa pakiramdam na minsan pa ang bawat isa sa atin bilang isang magkakapatid ay nagkita muli dito sa lugar na ito upang patuloy na sumamba, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, "Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Sa mundong ito na kung saan tayo ay araw-araw na nakikisalamuha, maraming suliranin ang ating nakakaharap. Maraming barriers, problema na kung saan ay nararanasan ng bawat isa. Pero ang Panginoon ay patuloy na nagre-remind sa bawat isa sa atin na kapag ka po tayo ay nakadepende sa Kanya, tayo po ay patuloy na lumalapit sa Kanya, tumatawag sa Kanya, basta't sa Panginoon, magiging maayos po ang lahat. Sama-sama po nating awitan ng ating Panginoon, basta't ikaw. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kahit sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo,
ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo, lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo, wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Tayo po manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin ang oras na ito upang magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng araw na binigay mo, ay binigyan mo kami ng gabay. Bagamat may mga problema, pero nandito kami, nakatayo kami, at namaharap sa iyo upang magpuri at magbigay pasasalamat, Panginoon. Nawa po ay sa mga matatanggap namin mga salita, Panginoon, ay dinggin na aming mga puso at isabuhay ito upang maging gabay namin sa araw-araw na ikaw, Panginoon, na lagi nasa likod namin, ang kalungan namin sa mga buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito lang po sama namin dalangin sa panangalan ni Cristo Jesus na aming Panginoon. Tuloy po tayong umawit para sa ating Panginoon. Awitin po natin, The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory.
sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Sa bawat takot at aking pangamba, naghihintay na mausap ka. Maniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko.
Salamat sa biyaya at pagpapala mo. Ika'y kalakasan at kagabay ko. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Walang hanggang papuri alay sa'yo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang mapantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo, di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Itan. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahuhulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasani ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo nakahigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahi. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na lumamakapangyarihan sa lahat,
Panginoon, sa mga sandali pong ito, ay muli kami nagpapasalamat sapagkat muli sa paaralan lingguhan ay pinalalahanan mo kami ng aming paninindigan tungkol sa kadyusan ng iyong anak at ng iyong banal na Espiritu at lalong-lalo na sa iyo, Ama. Marami pang mga paninindigan ang ibig naming naging mapakinggan upang sa magkaganon tumimo sa aming isipan at puso ang mga salitang ito upang may paglaban namin ang aming pananampalatayang tinanggap sa iyo. Sa ikalawang bahagi ng aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon, muli kaming humingi ng patnubay mo, na patnubayan mo ang iyong mga anak na makikinig, lalong-lalo na, Panginoon, ang lalaki na gagamitin mo upang maghayag ng iyong banal na salita. Alam namin na kanyang sasabihin ay hindi sa kanya lamang nanggagaling, kundi bagkos alam namin na ito ay nanggagaling sa iyo. Kaya lahat ng ito, Panginoon, sa iyo po namin dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. To God be the glory po. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy New Year po. Parang ayaw niyo pa mag-2026 ah. Happy New Year po, mga kapatid. Ayan. Siyempre, malapit na, no? Magkakaroon na tayo ng ating pong New Year's Eve program at o celebration. At magpapalit. But before that, gusto po nating tapusin ang ating pong taon na ito sa patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At bago po natin ipagpatuloy ang mensahe ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na patuloy mong pinagkakaloob po sa aming lahat. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa buhay. Salamat po sa patuloy na pagpapalakas ng aming pong pananampalataya. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito ay patuloy sanang ipaunawa po sa amin hanggang sa huling pagkakataon ito pong aklat ng Galatia. Nawa po ay patuloy na ito'y may sabuhay po namin at may pakita namin ang halaga ng pagkakaroon ng relasyon po sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo po ang iyong lingkod, tulungan mo po ang aking mga kapatid na kung saan ay patuloy mong buksan ang aming mga puso at isipan para sa iyo pong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At nandun na po tayo sa huling topic po natin for this year. No? Yung ating pong tinatalakay. Ang tema po natin is Jesus at the center. So yan po yung gusto nating ma-achieve for this month. At the end of this year ay gusto nating makita na ang Panginoong Jesus ay nananatili na sentro ng ating pong mga buhay. And this morning, ang ating pong pag-uusapan ay tunay na pagkakapatiran. Ayan. Alam nyo, ang ganda ng ending nito ni Apostle Paul, kung paano niya tinapos ito pong aklat ng Galatia, ay napakalaking lesson nito para sa atin. Kasi tayo po ay nandoon sa isang katawan, and the body of Christ is the church. At gusto nating maintindihan ano ba ang konteksto nito para sa atin. Kasi baka mamaya, sinasabi lang natin na tayo po yung mga Kristiyano, but the essence of brotherhood and sisterhood bilang anak ng Diyos ay hindi naman natin na ipapakita. Hindi naman natin na ipapamuhay. Diba? So dito po, titingnan po natin, ito po yung mga final instructions ni Apostle Paul sa aklat ng Galatia o sa mga kapatiran sa Galatia. Na gusto niya maintindihan, ano ba ang pinakamahalaga bilang isang anak ng Diyos. Na sana ganun din po ang ating maintindihan sa ating pong buhay. Ganun din sana ang ating pong magawa. And we all know that the church is the body of Christ.
Amen? Lahat po tayo naniniwala na kahit sa saan tayo pumunta, kanino tayo ihalo, saan tayo dumating, ano man yung ginagawa mo, hindi mo mayalis yung identity mo na ikaw ay katawan ni Kristo. Christ being the head and we are the body, the church. At hindi po natin pwedeng sabihin o itanggi na tayo po ay merong mga responsibilidad sa isa't isa bilang anak ng Diyos. Meron tayong mga obligasyon na dapat gawin. Hindi lang sa church, hindi lang sa Panginoon, hindi lang sa ministry, but most especially sa bawat isa po sa atin ang magkakapatid sa Panginoon. Tayo po yung may responsibilidad sa isa't isa. Ay hindi po pwedeng sabihin na bahala ka brother, bahala ka sister, buhay mo naman yan eh. Hindi po pwedeng ganun. Kasi ang sabi ni Paul, dito po sa chapter 6 ng Galatians, magtulungan sa mga pasanin. Paano mo sasabihin magtulungan sa pasanin tapos sinasabi mo sa kapatid mo, bahala ka sa buhay mo naman yan eh. Di ba? Kaya ngayon, gusto nating tingnan na tayo bilang iglesia, bilang church, bilang katawan ni Kristo, ay matupad natin yung pagkatawag po sa atin bilang church, bilang katawan ni Kristo. Gusto nating magawa yun. When we go out, when we do the ministry, pag nag-interact ka sa mga tao, kailangan na fulfill mo o nagagawa natin yung ating pong tungkulin bilang isang iglesia, bilang isang anak ng Diyos. Ngayon, ang malaking tanong para sa atin, yan, paano natin ipapamuhay ang tunay na pagkakapatiran? Kasi baka mamaya, sinasabi natin, yung mga ministro natin, parang walang ginagawa eh. Hindi po namin kilala kayo lahat. Hindi po namin alam kung sino po may problema. Kung sino. Sabihan niyo po kami para kami po ang gagawa. Pero kung kaya niyo naman pong gawin niyo po. Nakuha po ninyo yung ibig sabihin? Kasi pantay-pantay po tayo. Lahat po tayo ay anak ng Diyos. Lahat po tayo may tungkulin sa isa't isa na kailangan nating gampanan. Nakuha po natin yung ibig sabihin? Kaya sana, may pamuhay natin yung pagkakapatiran. Huwag tayong umanap ng sisisihin, bagkus gawin natin yung ating tungkulin. Ngayon, ang tanong, paano ba natin gagawin po yun? Kasi yun yung dinidiscuss ni Paul eh. Kasi yung mga taga-Galatia, there are Jewish Christians, there are Gentile Christians. Na sinasabi ng mga Jewish Christians, kailangan magpatuloy muna kayo para maging ganap ang kaligtasan ninyo. Ngayon, ang turo naman ni Paul, hindi nga na tinuturo ko sa inyo. Magligtas kayo because of Jesus, not because of circumcision. Ang sinasabi ni Paul, ito ang dapat ninyong gawin. Imbis na yan ang i-insist nyo, gawin ninyo ang pagiging tunay na magkakapatid. Ganito ang inyong ipamuhay. Ganito ang inyong gawin. Ngayon, paano natin yun makikita? Paano natin yun magagawa? Number 1 is to restore and not ignore. Sabi ni Paul, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So there is this idea of restoration. Because in the first place, mga kapatid, yun po ang gusto ng Diyos para sa atin. May perpekto ba sa atin? Sino sa atin ang perpekto? Wala. Lahat tayo ni-restore. Lahat tayo binalik sa original design ng Diyos. Because of Jesus. Lahat po tayo ay nagkamali, lahat tayo ay nagkulang, kaya kailangan natin ng restoration. And the idea of the church, sabi ni Paul, kung may makita man kayo sa inyong mga kapatid na nagkamali, caught in sin, nahulog sa pagkakasala, those who are filled with the Spirit, those who are enlightened with the Spirit, with the Holy Spirit, ituwid nyo. Itama nyo. Iayos nyo. Sabi ni Paul, the idea of restoration is very important sa loob ng church. Kaya gusto nating maintindihan yung idea. Dito tayo magagaling eh. Pinalaya na sa kasalanan, ngunit minsan ay nagiging alipin pa din ng kasalanan. Amen? It's true.
Totoo po ito. Lahat tayo pinalaya ni Kristo, lahat tayo nakaligtas na, lahat tayo nakaahon na, but there is this idea na minsan tayo pa rin ay nahuhulog sa pagkakamali. At hindi po natin pwedeng itanggi yun, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng itanggi yun sa ating mga buhay. Bakit? Kasi nakikita ka din ng iba. At higit sa lahat, nakikita ka ng Diyos. Because the reality is like this. There are temptations around us. May mga tukso sa ating paligid na minsan meron man sa ating nang nagkamali, kung meron man sa ating nang nagkulang, do not ignore. We must restore those who are caught in sin. Tulungan nating makabangon. Tulungan nating makaahon. Tulungan nating bumalik sa original na design ng Diyos. Hindi po pwedeng sabihin natin na tayo Kristiyano, tayo nandun sa atin yung espiritu ng pagkakapatiran. Pagkatapos, pag nakita mo yung kapatid mong nagkamali, abala ka dyan, buhay mo naman yan eh. Hindi kita pakikialaman. Buhay mo yan eh. Hindi po sana tayo ganun. O minsan, ayaw nating pakialaman. Kasi baka sabihin at isipin ng ibang tao, masyado ka kasing perfecto. Yan ang tingin mo sa sarili mo. Baka akala mo ikaw lang yung tama. We must restore those who are caught in sin. Do not ignore and destroy. Baka imbis na ma-restore natin, imbis na lumapit sa Panginoon, ay lalo pang mawala kay Lord dahil sa kasalanan. Sabi ni Paul sa mga taga-Galatia, ganito sana ang ipamuhay nyo. Huwag niyong hayaan na ang bawat isa ay mahulog sa pagkakasala. But how do we restore those who are caught in sin? Paano natin ibabangon? Paano natin tutulungan? Restore in the spirit of gentleness. Paano daw po yun? Ganito po yan. Pag sinasabi natin to restore them in the spirit of gentleness, tulungan na makaahon sa kasalanan. Big sabihin, continuously, consistently, you will remind those people, huwag ka nang gumawa ng mali. Kasi sabi din ni Jesus, iniahon ka na, baka mamaya hindi ka na makaahon ulit pag lumubog ka. Kaya sana, there are people na kilala natin na nakabilang sa body of Christ, which is the church. We need to remind those people in the spirit of gentleness. Tulungan nating makaahon at unawain ang sitwasyon ng kapatid. Do not judge them. Alam nyo, ito kasi ang malaking problema sa atin, mga kapatid. Sometimes, imbes na i-restore natin yung mga tao, we judge them. As if na sila lang ang nagkakamali at hindi tayo. We judge them. Kaya sana, kung meron man po sa atin, let's help them. Unawain natin ang sitwasyon. Kasi alam naman natin ang pakiramdam na lubog sa kasalanan eh. Hindi natin kaya yung mag-isa. At kailangan natin ng isa't isa bilang magkakapatid para makaahon. So restore in the spirit of gentleness. Another one is to restore with caution. Sabi ni Paul, itulungan nyo silang makabangon in the spirit of gentleness. At the same time, restore them with caution. May pag-iingat. Bakit po? Because there is a temptation of pride and sin. Sabi ni Paul, doon sa mga talata, sabi niya, mag-ingat kayo. Kasi baka mamaya kayo naman ang magkasala, kayo naman ang mahulog. Ano po yun? Yung sinasabi niya. Meron pong tukso ng pagiging mayabang. Diba? Kaya ayaw mong i-restore yung isang tao, kasi ang tingin mo sa sarili mo, mas mabait ka kaysa sa kanila. Ayaw mong tulungan ng isang tao na makaahon, kasi iniisip mo, hindi niya deserve na makaahon. At ikaw lang dapat ang nakakaahon sa kasalanan. Temptation of pride. Iniisip mo na mas matuwid ka kaysa sa iba.
Lahat tayo guilty. Pero kailangan nating tulungan ang isa't isa. Kaya po sana, ipaalala natin ito, to restore them and not to ignore them. Number 2, paano daw natin ipapakita yung idea ng pagkakapatiran? Is bearing one another. Sabi ni Paul, kailangan ninyong tulungan sila to restore them. Yung mga filled with the Spirit, restore those people. Second is to bear one another. Tulungan natin sila sa kanilang dalahin sa buhay. Sabi dito sa mga talata, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Alam niyo, this idea is like this. Ako nga nung dumaan din ako sa ganyan nakaya ko nga Sino po sa inyong ganon? Yung kinukumpara niyo yung pinagdadaanan nila sa pinagdadaanan mo. Ikaw nakaahon, tapos siya hindi nakaahon. Buti pa nga ako Buti pa nga si ganon nakatawid, tapos ikaw hindi. Paano kung hindi talaga kayang umahon? Paano kung hindi talaga kayang tumawid? Isisisi mo pa doon sa taong dumadanas ng problema dahil di niya kayang tumawid. Nakuha po ninyo yung idea? Yun ang sinasabi ni Paul. Imbis na isisi mo sa kanila yung kanilang pinagdadaanan, sabi ni Paul, tulungan mo. Bear one another. Magtulungan kayo. Imbis na sabihin mong, buti pa ako, nakatawid ako dyan. Buti pa si ganito, nakaahon dyan. Tapos ikaw, hindi, yan lang. Naintindihan po natin? That is the idea of bearing one another. Hindi mo sasabihin, yan lang yung pinagdadaanan mo, lugmok na lugmok ka na. Ako nga, dumaan pa ng ganito, nakaahon ako Hindi ho ganun yun, mga kapatid. Hindi ho nakakatulong yun sa idea ng pagkakapatiran. Mas lalo nating dilulubog yung kapatid natin sa pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Ang sabi ni Paul, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Yun ang idea ni Pablo. At yun din ang idea ng Panginoon para sa atin, na sana maintindihan po natin bakit. Kasi parte ng buhay natin sa Panginoon ang pagsubok. Lagi na po nating naririnig ito, lagi na itong nire-remind sa atin, pero hindi natin matandaan ng sobra at maunawaan mabuti ano yung konteksto ng pagsubok sa buhay. Yes, it is okay na minsan dumaing ka sa Panginoon. Okay po na sabihin kay Lord, Lord, ang hirap. Pero let's accept the reality na yung pagsubok po ay parte ng buhay natin. At alam niyo po ang gusto ni Lord na ipaunawa sa atin? Ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng malasakit sa ibang tao. That is the purpose of struggles. That is the purpose of problems na dumadaan sa iyo para maramdaman mo kung ano yung pwedeng maranasan ng ibang tao. Kaya pinaparanas ka ni Lord ng problema. Amen? Para masabi mo na alam ko yung pakiramdam ng ganyan. Sasabihin mo sa iba, alam ko yung sitwasyon, alam ko yung pakiramdam na nandyan sa problemang yan. Pwede kitang tulungan, pwede kitang samahan, pwede kitang damayan. Iyon ang gusto ni Lord. Hindi para sabihin sa ibang tao, sa kapatid mo sa church, sa kapwa mo Kristiyano, o sa ibang tao na nasa paligid mo, yan lang pinagdadaanan mo, iyak ka na. Yan lang pinagdadaanan mo, suko ka na. Ako nga, dumaan pa sa ganito Hindi ho ganon. Kaya tayo pinapadaan ng Diyos sa mga pagsubok ng buhay is that for us na magkaroon ng malasakit at concern sa ibang tao. Kaya sana maintindihan natin ito. Bakit? Ano bang sinasabi ni Jesus? Sabi ni Jesus sa John 13:34 and 35, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." Kaya sana ipakita natin yung pag-ibig sa ibang tao. Pakita natin yung pagmamahal sa kapwa. Kasi yun ang idea ng tunay na pagkakapatiran. Pero alam po ninyo, minsan may mga pagsubok tayo. Kasi
There are realities of life kung bakit ayaw nating ipakita yung ating concern sa iba. Kasi ganito. Ito po ilang mga realidad. Because of pride, we do not show our concern for others. Oh, ba't ako? Bahala siya sa buhay niya, problema niya yun. Bakit ko tutulungan? Di ba? Ba't ko tutulungan yun? Ba siya naman may kasalanan dun eh. Kaya siya nagkakaganon eh. Because of pride, we do not show our concern for others. And because of pride also, we do not accept the help of other people. We are too prideful to accept yung tulong na ginagawa ng iba para sa atin. In denial tayo na kailangan natin ng tulong ng ating kapatid. In denial tayo na kailangan natin ng prayers ng ating mga kapatid. Okay na ako, kaya ko na. Ganun ba ang idea ng tao? Yes. Sinasabi natin na kaya natin lahat. Kino-quote pa natin yung idea ni Paul sa mga taga-Korinto na walang pagsubok na ibibigay sa iyo ng Diyos na hindi mo kaya. Meron o ba? Lahat o ba ng pagsubok na pinagdaanan natin, kaya natin? I will ask you. That is the truth. Kung lagi nating sinasambit, sinasabi sa ating mga sarili, wala tayong pagsubok na ibibigay ang Diyos, walang pagsubok sa atin na hindi natin kaya. Pero pag di mo na kaya, dadaing ka rin kay Lord. Kasi hindi talaga natin kaya. Kaya kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng ating mga kapatid to pray for us. But we are too prideful to accept those help. Galing sa ating mga kapatid. Pero ang idea ni Pablo para sa atin, ang idea ng Diyos para sa atin as a church, we need to bear one another sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya po mga kapatid, always examine and evaluate yourself before God. Tingnan natin ang ating mga sarili. Tingnan natin ang ating pong mga buhay. Kasi lahat po tayo ay may tungkulin na magpasanin ang pagsubok ng bawat isa. Kaya nga tayo nagfe-fellowship eh. Kaya nga tayo nagmi-midweek fellowships. May Gideons, may Dorcas, may seniors, may youth. Lahat tayo, may young pro. Lahat. Anong purpose nun? Para tulungan ng bawat isa sa dalangin sa buhay. Kaya natin ginagawa yun. Kaya tingnan natin ang ating mga sarili. Let us examine and evaluate ourselves or yourself before God. Be humble enough to help others. Sana maging humble tayo to help. Kasi kahit tayo, kailangan natin ng tulong. Amen? May mga pinagdadaanan tayong hindi naman alam ng iba eh. Even the closest people around you, hindi nila alam yon. Only God knows. But be humble enough to help others. Kung may kaya kang gawin to encourage those people, kung may kaya kang gawin para patuloy silang palakasin ng Diyos, gawin po natin. Be a shoulder to cry on in times of trouble. Be there for everyone. Kasi para saan pa yung tinatawag nating pagkakapatiran kung hindi ka naman marunong dumamay? Para saan pa yung idea ng pagiging Kristiyano? Tinatawag natin ang ating mga sariling Kristiyano kung hindi naman tayo marunong dumamay. Kaya sana, kung meron man po tayong nalalaman sa ating mga kapatid na may mga pinagdadaanan sa buhay, tulungan natin ang ating mga kapatid sa kanilang dalahin sa buhay. Kasi mind you mga kapatid, hindi po nila kaya yung mag-isa. Even us, hindi natin kaya mag-isa. And we need one another to overcome yung mga pagsubok na yon na ating pong pinagdadaanan. Yun ang idea ng pagkakapatiran. Amen? Yun ang idea ng pagiging Kristiyano. Pangatlo, is doing good to all. Sabi ni Paul, ito yung pinakang famous ng mga verses ng Galatians 6. Sabi dito, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi sa lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin.
Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanin ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magpagod sa paggawa ng mabuti. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. A very powerful statement galing kay Paul. Na sana, piliin natin palagi ang gumawa ng mabuti. Because you know what, mga kapatid, ang paggawa ng mabuti ay kinatutuwa ng Diyos. Kung meron mang number 1 na magiging masaya sa paggawa mo ng mabuti, hindi lang sa loob ng church, maging sa labas ng church, those people na hindi kumikilala sa Diyos, pag pinili mong gumawa ng mabuti, isa lang ang napapasaya mo. Walang iba, kundi ang Diyos. Amen? Kasi lahat tayo Lahat tayo masaya. Kayo nga, natutuwa kayo pag ginagawa kayo ng mabuti, si Lord pa. Hindi makita yung ginagawa natin para sa iba. At yung paggawa natin ng mabuti, mga kapatid, hindi po dapat kayo selective. If there are people na kailangan na pakitaan ng kabutihan, please do so. Gawin po natin. Huwag tayong maging selective kung sino lang yung gagawin natin. At ang sabi ni Paul, kailangan maintindihan natin yung konsepto. We must know the concept of sowing and reaping. Sabi ni Paul, yung ginagawa mo para sa iyong kapwa, ang tawag doon, sowing. Pagtatanim. Diba sabi ni Paul, ang nagtatanim ng kabulukan ay aani ng kabulukan. Tatanim ka sa laman, aani ka ng kabulukan. Tatanim ka by the Spirit, aani ka ng buhay na walang hanggan. What does it mean? What does it mean? Sana maintindihan natin na yung ating pagtatanim ay hindi lang para sa dito. It has eternal value, kaya mo ginagawa yun. Ay sabi ni Pastor, magtatanim ako para merong blessing na pabalik. Hindi ho ganun ang konsepto ng Diyos. Ang konsepto ni God is to do good. To do good to all people. Hindi para may bumalik sa iyong maganda, but to glorify God. But to please God. Hindi i-please yung tao. Kasi ito po ang reality, kahit anong gawin ninyo mabuti sa ibang tao, kahit anong gawin ninyo maganda sa ibang tao, I will tell you, may masasabi pa rin sila sa inyong di maganda. That is the truth. Ang ganda-ganda na ginagawa mo sa kapwa mo, tapos sasabihin ka pa rin nila na hindi maganda. Isisiraan ka pa sa ibang tao. But para sa Diyos, pag nagtanim ka ng kabutihan sa ibang tao, aani tayo ng kagandahan at ng buhay na walang hanggan sa Panginoon. Kaya nga ang paalala sa atin, magtanim ng mabubuting bagay sa kapwa. Okay lang po na hindi laging ma-insist na kayo ay tama. Basta ang pinakamagandang magawa natin, maging mabuti tayo sa ibang tao. Mahirap po ito. Kasi ang sabi ni Paul, gumawa kayo ng mabubuti sa lahat ng tao. But we have this idea kasi na, Pastor, parang di naman nila deserving yung kabutihan. No, lahat po yan deserving ng kabutihan. Mahirap lang po talagang i-accept yung reality that there are people na kahit gawa mo na mabuti, pangit pa rin ang ginagawa sa atin. Pero alam po ninyo, magtanim lang tayo ng magtanim ng kabutihan. Kasi darating ang panahon, aani tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, sabi ni Paul, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi darating ang panahon, aani din kayo. Huwag kayong magsasawa na gumawa ng maganda sa ibang tao. Darating ang panahon, aani din tayo. Amen? Kaya sana, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Be an example to others. Hindi kailangan ng pagiging magaling, kundi ang kailangan ng Diyos, ang pagiging mabuti. It doesn't matter kung hindi ka magaling. Anong mahalaga kay Lord? Pagiging mabuti.
Ang bigat nga nung sinabi ni Paul eh. Because he's in the context of the church. Sabi ni Paul, lalo na doon sa mga kapatid sa pananampalataya. Pero ayoko maging specific sa mga bagay na yon. Sa mga taong nasa church lang, hindi po. Kahit lumabas po tayo, hindi kailangan ng pagiging magaling, kundi ang pagiging mabuti. Be an example to them sa paggawa ng mabuti. Kasi kung meron man pong panggagalingan ang kabutihan, ay walang iba yun, kundi galing sa mga anak ng Diyos. Kaya sana, yun ang ikalat natin. Ipakita natin at ipamuhay natin ang pagiging mabuting kapatid sa bawat Kristiyano. Na sana, paglabas natin, pagbalik natin sa trabaho, pagpunta natin sa mga pamilya natin, they can say na tayo ay mabuting Kristiyano. Amen? Alapakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na patuloy mong pinaalala po sa amin. Ano po ang kahulugan ng pagkakapatiran? Na ang pagiging Kristiyano, Lord, ay hindi lang basta sa idea na tinanggap ka namin sa aming buhay bilang tagapagligtas at aming Panginoon. More than that, ito po ay pagiging mabuti sa aming mga kapatid. Pagtulong sa mga kapatid namin na lugmok sa kasalanan, nahihirapang makaahon sa kasalanan, nahihirapang dalhin ang mga dalahin sa buhay. At yung struggle namin na paggawa ng mabuti, kahit na yung mga tao sa paligid namin ay hindi nagiging mabuti. But Lord, napakalinaw po na mensahe mo po sa amin. To end the series sa Book of Galatians, yung ang pagiging Kristiyano, Lord, is a communal ministry. Hindi lang po ito basta sa sarili namin, kundi ito po ay para sa mga taong nakapaligid sa amin. Dito man sa loob ng church, ng bahay-sambahan, at maging nasa labas. Kaya Lord, sana tulungan mo po kami na ipamuhay at ipakita ang buhay ng isang mabuting Kristiyano. Ingatan mo po ang aming buhay, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa oras pong ito ay aawit po tayo ng ating invitation song, ng ating altar call. At kung meron man po tayong kasama sa umaga pong ito, na hindi pa tumatanggap sa ating pong Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas at kanyang Panginoon. Sa buong idea ng aklat ng Galatia, ay napakahalaga ng pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Hesus. Na walang ibang pwedeng magligtas sa atin sa kapahamakan na dulot ng kasalanan, kundi ang ating Panginoon. Kaya kung meron man po tayong kasama sa umaga pong ito, na hindi pa tumatanggap at kumikilala kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Kaibigan, lumapit ka dito sa unahan at tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Manatili po tayo nakatayo sa pag-alaala ng banal na dulang ng Panginoon.
pong ihanda ng mga sarili sa pakikinig ng banal na salita. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapon ng Pampasko na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos." Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayun din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo." Tayo muling manalangin. O dakilang Diyos na lumamakapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga sandali pong ito ay muli kaming dadako sa pakikimbahagi sa tinapay at ang saro na larawan ng iyong sakripisyo doon sa krus. Na imbis ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon ng kaparusahan na tinamasa ng iyong anak dahil sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, ang kanyang buhay ang ibinigay niya upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng katubusan. Kaya Panginoon, bago po kami tumanggap ng tinapay at ang saro, ang bawat isa po sa amin ay dumadalangin na kung nasumpungan mo ang bawat isa na nagkaroon ng mga pagkukulang at pagkakasala sa nakaraang mga araw, o kung hanggang sa mga sandaling ito, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, may mga kasalanan naman kaming nagawa. Patawarin mo kami, Panginoon, at tulungan mo kaming masiyasat ang aming mga sarili upang mailapit namin itong banal sa iyo, upang maging karapat-dapat ang bawat isa sa gagawin namin pagtanggap. Ang lahat ng ito po, Panginoon, sa iyo namin dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Magsitayo po tayo lahat, pakinggan ang sinasabi sa 2 ng Korinto, Kapitulo 9, talata 6-7. Dadapwat sinasabi ko, ang nag-ahasig ng bahagya ay mag-aani naman ang bahagya, at ang magkasik ng sagana ay mag-aani naman ang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya, purihin ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fall, when the holy storms of God and fear assail. By the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises
tayo manalangin. Dakila namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat kung muli at kami nakatapos ng aming gawain sa umagang ito. Kami po yung nakapag-aral, nakapakinig ng inyong mayayamang salita. Panginoon, salamat po sa pagtuturo sa amin na magkaroon po kami ng pagmamalasakit sa aming mga kapatid at magtulungan po sa mga dalahin at pasanin ng bawat isa. At Panginoon, dalangin po namin na nawa po sa umagang ito ay nagampanan po namin ng pagbibigay ng papuri at pagsamba sa inyong kataas-taasan, kabanal-banal ang pangalan. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat natutunan namin mga salita ay matimo sa aming mga puso at isipan na magkagayon, Ama, ay magamit namin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay at paghayo sa sanglibutan. Panginoon, dinadalangin po namin ng aming mga kapatid na hindi nakakasama sa pananambahan. Katukin po nawa ninyo ang kanilang mga puso upang sila muli namin makapiling at makasama sa pagbibigay puri sa inyong pangalan at sa mga gawain dito sa inyong banal na iglesia. Panginoon, ng mga kapatid po namin may karamdaman sa sandaling ito ay inilalapit po namin upang bigyan niyo po sila ng kagalingan at tapulsin po ng inyong mapagpalang at mapagpagaling na kamay. Dalangin namin, Panginoon, na ipagkaloob niyo po lahat ng pangailangan para po sa kanilang mga medications upang tuluyan at manumbalik ang kalsiglahan at kalakasan ng kanilang katawan. Panginoon, pinapanalangin po namin ng aming mga kapatid na ang Sunday School Department at mga staff na sa kasalukuyan po ay out of town retreat. Dalangin po namin, Panginoon, na sa kanilang pamamalagi sa andako man po sila naroon, samahan niyo po sila at ingatan at tapat nubayan hanggang sa makauwi rin po silang ligtas at maluwalhati sa kanilang mga tahanan. Pinapanalangin namin, dakilang Ama, ang aming mga tagapangaral, pagkalooban niyo po sila ng sapat na karunungan, pagkalooban niyo po ng matatag na pananampalataya upang magampanan po nila ang tungkulin nila sa inyong banal na iglesia. Pinapanalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo pong pakinggan ang mga dalangin ng bawat puso ng aming mga kapatid at kung ito po'y naayon sa inyong kalooban, dalangin namin, Panginoon, na ito po'y may pagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, nawa po ang mga salapi at kaloob na aming nalikom ay magamit po namin ng makatuwiran upang maipalagana po ang inyong banal na salita. Kung paano niyo po kami dinalang ligtas, Panginoon, sa dakong ito, gayon din naman po samahan niyo po kami sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. At Panginoon, sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay, kami po inyong pagpalain, kami po inyong pagkaingatan, at ang magkagayon, Panginoon, sa pagpunta namin sa aming mga gawain at mga tungkulin, ay kayo po ang mag-reflect po sa aming mga buhay. Ito lamang po muna ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.